And magandang gabi po sa ating lahat na nakaka-view po ng lesson na to. At salamat sa Panginoon na magkaroon po tayo ng pagkakataon para mapag-aralan po itong isang bagay na napaka-helpful po sa ministry at maging foundation din po ng ating ministry. Ito po yung basics of guitar at under po ito ng Praise Momentum na po ay matulungan din natin yung churches na makapag-put up ng foundation dun po sa ministry na kanila pong sinisimulan. Lalo po dun sa mga churches na under ng pioneering o mga churches po na hindi pa gaano ka-establish yung music ministry. Salamat po sa Panginoon at nawa ay samahan tayo ng Diyos dito po sa pag-aaral natin. Ano po? So, introduction po to guitar. Sabi po ng Psalms chapter 33 verse 1 hanggang 3, sing joyfully to the Lord, you righteous. It is fitting for the upright to praise Him. Praise the Lord with the harp. Make music to Him on 10-string lyre. Sing to Him a new song, play skillfully, and shout for joy. Nakita po natin dito sa verse na binasa natin na yung pagpupuri at pagsamba natin, ito po ay celebration. Kaya nga po sinabi na sing joyfully. Tayo po ay nagdiriwang sa kabutihan ng Panginoon sa ating buhay. At ito po yung dahilan kung bakit tayo ay nagpupuri at sumasamba. Kahit yan ay joyful song, masiglang awit, o solemn song, yung mga malumanay na awitin, ang lahat ng awitin o pagpupuri at pagsamba na ibinibigay natin sa Panginoon ay may tuturing po nating joyful o nagbibigay ng kagalakan. Ano po? At dito nga po sa verse 2, makikita natin na gumagamit din sila ng string instrument nung panahon din po ni King David. At ang worship nila, pag inaral nga po natin yung kanilang pagpupuri at pagsamba, ay talagang accompanied ng iba't ibang klase ng instrumento. Sabi dito, sing to Him a new song. Naniniwala naman tayo na ang mga awiti na sinulat na mayroon pong basis sa banal na kasulatan at ito po'y ginawa at kinatha, binigay ng Panginoon para sa Panginoon, naniniwala tayo tulad ng salita ng Diyos, it is new every morning. Ano po, palaging sariwa, palaging bago. At kung loloobin ng Panginoon na mayroon tayong mga composition, ay huwag tayong mahihiya na i-share po natin yan. Dahil alam natin na napaparangalan ng Panginoon dun sa mga awitin na inilagay sa ating puso. Naka-emphasize din po sa verse na ito yung play skillfully. Hindi pwedeng-pwede na. So, alam natin na ang Diyos, ang ating pinaglilingkuran at sa Kanya tayo naglalagak ng ating pagpupuri at pagsamba. Kaya nga isang Panginoon, tayo ay tumutugtog ng mayroong kahusayan at hindi lang yon, meron din tayong willingness. Yung puso natin na nais maglingkod, magpaturo, matuto at magpagamit nga sa Panginoon para sa karangalan ng Panginoon. At yun nga, shout for joy. Alam natin na kung mayroong ginawang mabuti para sa atin ng Panginoon, wala tayong ibang gagawin kundi bigyan ng karangalan ang Panginoon na tumawag sa ating buhay para maglingkod dito po sa gawain na ito ng pagpupuri at pagsamba. God has given us the opportunity to enjoy the advancement of His creation. During the time of King David, they praised the Lord with the accompaniment of a 10-string lyre and harp, both string instrument of their time. Today, guitar is one of the most finest string instrument that God has provided so that we can use in praise and worship songs. It may be acoustic or electric, guitar plays a very important role in the rhythm section of the worship team. Of the entire worship team. Ano po? So alam natin napakahalaga ng gitara. At kung meron pong mga pioneering church, mga bagong church na nagsisimula, kalimitan ng nagiging una nilang instrumento ay gitara. Kasi ito po yung pinakamadaling dalhin, pinakamadaling gamitin, at mas affordable din. Ano po, at kung meron sa ating magiging pastor sa isang pioneering church na wala namang support na malaki galing sa mother organization o kung saang church tayo nagmula, alam natin na tayo din bilang mga pastor o mga lingkod ng Diyos, tayo yung unang natututo at mahalaga na meron tayong magandang foundation pagdating po sa instrumento po na ito. The role of the rhythm acoustic guitar.
The rhythm acoustic guitarist is the primary rhythm instrument when it comes to chord changes. You'll play chords 100% of the time. In contemporary worship music, the rhythm acoustic guitarist plays most of the set and creates the foundation on which the other guitarist and texture add texture and dynamics. Usually, but not always, if there's only one guitarist on the team, they're playing the rhythm acoustic guitar. This makes for a more versatile worship set as the rhythm acoustic player can play solo during an announcement or message and also play within the rest of the band during the worship set. The role of the rhythm electric guitar. Just like the rhythm acoustic guitar, a rhythm electric guitarist plays chords 100% of the time. If there's a chord, you will play it. If there's a lead line, a guitar solo, etc., you won't play it. Usually, a second guitarist on the team next to a rhythm acoustic guitarist, you'll complement whatever he's doing. If it's quiet verse, you may only strum once per chord. Once the song builds into a big chorus, that's when you'll shine by bringing the energy and fullness to the song. You can play similar or different strum patterns than what the rhythm acoustic guitarist is playing. This adds some variety. You can also play swells and syncopated rhythm and still with chords. Rhythm electric guitarist should be careful during an announcement or message as not to be too aggressive or harsh and create conflict with the atmosphere. So yung acoustic guitarist po, halos kaparehas lang siya ng rhythm electric guitar. Kaibahan nga lang po yung mga rhythm electric guitar, gumagamit na rin sila ng effects. Pero minimal lang. Kung magkaroon man sila ng konting lines, hindi katulad ng lead guitar na talagang nakadesign para sa lead lines and guitar solos. So, kailangan hindi makapag-overplay yung rhythm electric guitar. Kaya, kailangan po, every area ng guitarist natin, alam niya kung ano yung role niya. Kasi hindi pwedeng pare-pareho, may 3 kayo o 5 gitara, tapos pare-pareho ang ginagawa. Ang mangyayari po, kakapal lang ng kakapal yung tunog. So merong role ang acoustic guitar para lumutang siya o lumitaw yung kanyang tunog. Ganon din yung electric guitar at lalo na po yung lead electric guitar na tinatawag po natin. Typically, the lead electric guitarist plays the opposite of the chords. It is the leads. These are melody lines and occasionally dyads and triads. You'll play intro and outro lead lines. You can mimic the vocal melody or harmony line. You can add note swells and soundscape to create a pad-like texture to an ethereal intro or verse. Lead electric guitar is perfect for someone who has some guitar experience under their belt. You need to understand that all chord changes that are being played and then be able to play complementary melody and harmony lines. So, dito po sa electric guitar, hindi lang yun puro adlib-adlib ka lang. Kailangan meron kang wide range of knowledge pagdating po sa area ng ayan, excuse me po. May nagko-call lang. Wait lang po. Ayan, ikakat ko na lang po yung part na yan. Kasi naiwan po ni nanay yung kanyang cellphone dito. So, yung electric guitar, kapag ka ikaw ay nandito sa lead electric guitar, kailangan meron ka talagang uh, advanced knowledge pagdating sa guitar playing. Hindi lang chords, hindi lang basta maka-lead ka, 'di ba? So kailangan alam mo din kung ano yung nangyayari, yung ginagawa mo. Okay? So, wait lang po.
Ayan. Nandito po kasi ako sa kusina, kaya pasensya na. So, after ko po nitong i-record, medyo i-edit ko muna para ma-eliminate ko po yung noise bago ko po, loobin ng Lord, ma-distribute itong record po na to. So, ngayon naman po ay pag-aaralan natin itong guitar fretboard. Kung makikita nyo po, meron niyang 6 lines ng dots na meron pong pangalan ng mga notes per fret. So, ito po yung guitar natin. So, ito po yung strings. Yan. At ito po yung fret. Yung fret wire po, yung pong pinakabakal, yan po yung nagdi-divide sa mga frets. So, yun po yung makikita natin na nandoon sa division din ng ating illustration na tinatawag nating guitar fretboard. At baliktad po yung pagtingin natin dyan. So, yung 6 string po dito sa guitar natin ay yun po yung nandun sa pinakababa ng illustration po natin sa guitar fretboard. So, kapag ipi-play po natin siya, ang open string po natin, 6th E, 5th is A, 4th D, 3rd G, 2nd B, and yung first string po ulit ay E. Okay po. So, ang notes po per fretboard ay pwede nating tawaging chromatic scale. So, sa mga hindi pa alam yung chromatic scale, next time siguro po pwede nating pag-aralan yon. Pero yun po yung notes, succeeding notes mula po dun sa sinimula nating notes. Sa alphabet, meron tayong A hanggang Z, pero sa atin pong pagtugtog ng gitara ay A, B, C, D, E, F, G. Wala tayong H. Ano po? So, in between, nagkakaroon lang ng sharps and flats. Wala tayong B sharp na ginagamit sa basic theory. Wala ding E sharp. So, dito po makikita natin yan sa ating notes sa fretboard. At sa strings na gagamitin natin. So, first note sa 6th string, yung open, is E. First fret, F, then F sharp, tapos G, G sharp, tapos A sharp, B, C, C sharp, D, D sharp, tapos E. Okay po? So, ganun lang natin gagawin. Napakahalaga na maalala nyo po yung 6th string and yung 5th string. So, gawin po natin yung 5th string. A, open string, first fret, A sharp. Huwag muna po nating pansinin yung B flat or yung flat notes. Focus muna tayo dun sa sharp para mas madali po nating maintindihan. Pero nandiyan naman sa illustration, yung equivalent niya, so A sharp and B flat, isa lang yon, ang tawag po doon, enharmonic. So sa basic music theory, tatapik po natin yan, pero sa ngayon, go with the flow lang po tayo dito sa lesson. A sharp, B, C, C sharp, D, D sharp, E, F, sharp, G, G sharp, and then A. So, ganun po yung pag-play natin ng mga nota sa guitar fretboard po na atin pong nakikita dyan sa illustration at kapag in-apply po natin sa gitara. So, ngayon naman po, ang assignment ko sa inyo ay i-apply po ninyo itong open string ng D, G, ng B at ng E. So, ganun lang. 1 finger per fret ang gagawin po natin. Siyempre, kapag open string, wala po tayo dyang involved na finger sa fret kasi open string nga. Pero kapag ka po nasa first string na, pointer, tapos middle, sa F sharp, tapos G, ring, tapos pinky sa G sharp, tapos adjust lang tayo ulit ng
pointer, papunta sa A. Tapos A sharp, B, tapos C, tapos adjust po ulit yung pointer, dadalhin sa C sharp, D, D sharp, and then E. Okay po? So, mahalaga na kapag ka po gagamitin natin yung gitara natin ay nakatono po ito. Kaya i-check nyo po. Ulitin po natin, ang open string ng 6 ay E, open string ng 5th ay A, open string ng 4th ay D, open string ng 3rd ay G, open string ng 2nd ay B, open string ng 1st ay E. Mamaya po, maintindihan nyo kung bakit mahalaga na mas ma-master natin yung open string ng E, ng 6th, which is E, at open string ng 5th, which is A. Yan. Meron po tayong tinatawag na caged system. So, yung caged system po ay iba-iba po siyang pattern. So, C-A-G-E-D, kaya po siya tinawag na caged system. Kasi ang gagawin din po nating note shapes ay C major, A major, G major, E major, and D major. So, dito po sa first illustration po natin, ito pong kauna-unahan, starting from the left, ano po, ay nakita po natin na ito po yung usual na ginagawa. Yung ating ring finger nakalagay po sa 3rd fret ng ating 5th string. At yun pong middle finger po natin nakalagay po sa 2nd fret ng ating pong 4th string. Yung 3rd string natin open. Tapos yung 1st fret po natin ay nandun po yung ating pointer finger. Tapos yung pong 1st string natin ay open. So yan po yung usual na ginagawa po natin kapag tayo po ay nagko-chord shape ng C. Okay po. So, kadalasan hindi po isinasama yung E string kasi hindi mag-iiba yung root note, hindi siya kasama talaga doon. Okay po. So, kapag gagawin po natin yung movable ng C-shape pattern, sa halip po na ring finger yung ilalagay po natin sa 5th string, 3rd fret, gagawin po natin siyang pinky finger. Yan. Tapos i-adjust lang natin pinky ring and then middle. So, ganyan po yung shape niya. So, see? Yung root note natin, yun po yung top string na ginagamit natin. So, kaya siya tinawag na C kasi nag-start tayo sa C note, C major. So, yung in-depth theory po nito ay hindi ko pa po explain sa ngayon. Pero tingnan lang natin yung pattern na ito po ay movable. So, kapag ka-i-move natin siya, move lang natin ng tigigisang fret. Okay po, syempre sabay-sabay na yung lahat. At yun atin pong pointer finger, ibabar lang natin. Okay po. So yung pong parang slur sa iba or mukhang smiling face dyan sa ating illustration, yun po ay bar. Nakalagay naman po dun yung number. So nakalagay 1. So ito pong fingers natin, pointer is 1, middle is 2, ring is 3, and then pinky is 4. So, ganito po yung tunog niya. Ito na po yung C sharp major. Ay, joke. Yan. Pag minove po natin, D major. Pag minove natin, D sharp. Tapos, E. And so on. So, napakahalaga. Nakita po natin, ang ginagamit po natin dito ay yung ating 5th string position. Di ba po? Kasi nandun yung C major eh. Nasa 5th string position siya. Medyo mas stretch lang talaga siya sa kamay. So kahit ako po, hindi ko siya gaanong ginagamit din sa tugtugan. Sin sobrang hindi talaga. Pero mahalaga na maintindihan po natin yan. Yung mga madalas tumugtog ng mga jazz, mas na-apply nila itong major shape pattern na ito, na C major. So next po natin is the A major shape pattern. Ito po yung isa na very much essential na pwede natin talagang gamitin. At madalas ginagamit natin, yung iba nga lang hindi gaanong alam ito.
na ganito yung kasama siya sa caged system. So, kadalasan po, ang A major na ginagamit natin ay syempre open string A. Okay po. Yung pointer finger natin ay nandito sa 4th string 2nd fret. Magkakatapat sila lahat. Yung middle finger po natin nasa 3rd string 2nd fret din. And then yung ring finger po natin ay nandito sa 2nd string 2nd fret. Kapag plinay po natin yan, mula sa A pababa hanggang E string, high E string, pero yan open. Okay po? Mula yung A, open string, tapos yung high E string, open din. Hindi natin sasama yung A. Yung A, yung E, yung 6th string na open. Kasi magiging over E siya. Di ba po? Kahit okay naman siya pakinggan, pero hindi yun yung desire natin na maging outcome ng tunog niya. So, kailangan marinig natin yung yung A as root note. Yung open string na A, dito po sa 5th string. Ano po? So, yan. Pero hindi pa siya magiging movable kung ganyan yung ating position. So, pwede natin gawin ay yung ating middle finger, ilalagay po natin sa position ng pointer finger kanina. So, i-adjust lang din natin. Middle finger, ring finger, and then pinky finger. Pero pwede rin nating i-bar yan. So, ang gagamitin natin, yung 3rd finger natin, ay iba-bar shape natin siya. So, medyo mahirap talaga to. Sobrang challenging nito. Diba? So, kung akong gagawa, mas gusto ko yung tigigisa talagang daliri. Kasi, mas may puwersa. Pero yung iba, yung mga nagja-jazz nga, ay talagang malalakas yung daliri nila sa paggamit ng bar. Kaya nga tinawag po itong bar chords. Ano po? So, pwede nating gamitin yan kasi nasa illustration yung bar na 3rd finger talaga. So, kung gagamitin nating bar yung 3rd finger, so ganyan siya. Kaso, may pagkakataon, pwede nating ma-mute yung E string. Di ba po? So, sayang naman yung brilliance ng high E string. So, kung ako, mas preferred ko talaga itong ganitong position. Tapos, move lang natin ulit sila ng tigigisang fret. Tapos, ibabar lang natin yung pointer finger. So, A. Pag minove natin siya ng tigigisang fret, A sharp. Tapos, move natin ulit, B. Tapos, move natin ulit, C. Tapos, move natin ulit, C sharp. Okay po. So, yun yung ginagamit natin kadalasan sa major shape pattern ng A. So, bibigyan ko naman kayo ng konti lang na kagaanan ng buhay. So, ito naman, ang tawag dito, kapag yung A, so, open string ng 5th string is A. Tapos, yung ating ring finger, ilalagay naman natin sa 3rd string 2nd fret. Tapos, yung pinky finger natin, ilalagay naman natin sa 3rd string 2nd fret din. So, may iwan yung 2nd string na open. Okay po. At may iwan din yung high E string or yung 1st string na open. So, ang tawag po dito sa chord na ito ay suspended chord. So, dito sa case na ito, ang tawag po dito is A suspended chord. Okay po? So, ang tawag po dito is suspended 2. A suspended 2. So, mas maganda siya kasi may dalawa pong suspended chords pero ngayon, itong A suspended 2 muna yung pag-usapan natin. Mas shiny siya. Pakinggan. Mas brilliant. Okay po. At mas madali siyang gamitin. Kadalasan, ito yung ginagamit ng mga gitarista. May time, di lang nila alam talaga yung tawag. So, ito, A suspended 2. Tapos, pag minove natin sila, tigigisang fret. Tapos, ibabar din natin yung ating first finger or yung pointer finger natin. So, A sharp, B, C, C sharp, tapos D, D sharp, E, and so on. So, dito po sa C major shape and A major shape pattern, ginamit po natin ang 5th string.
Kaya nga po sabi ko sa inyo, mas efficient kung mas sa ulo natin yung 6th string natin at yung 5th string natin. Pero syempre, kung may pangarap tayo mag-lead guitar, maganda na ma-familiarize talaga natin yung buong fretboard. So yung A major shape pattern, yan po yung magagamit talaga natin. Very essential na pwede nating gamitin talaga sa mga awitin natin sa church. So, mamaya po babalikan natin yan. So, ito naman po yung G major shape pattern. Ito po ang isa sa napakahirap talaga. So, ginagawa po natin na G major, kadalasan, ayan, ito pong chord shape na ito. Middle finger natin sa 6th string, 3rd fret. Tapos sa pointer finger natin sa 5th string, 2nd fret. Tapos open string po yung ating 4th string and 3rd string. Tapos sa 3rd fret din pareho yung ating ring finger tsaka yung ating pinky finger. Yan. So yan po yung G major shape pattern natin. Okay po. Pagdating naman sa movable, medyo hindi ko alam kung paano ko magagawa itong nasa illustration natin. Pero ang ginagawa ko po, since parang imposible sa akin na magawa ko talaga siya ng... Kasi ang hirap talaga po i-bar kung i-bar natin yung pinky. Pero hindi naman natin kasi to sobrang magagamit talaga sa church worship. For the sake lang na mabuo natin yung shape patterns. So ito pong G major shape patterns, gagawin natin yung ring finger natin sa 3rd fret ng 6th string. Tapos sa 2nd fret ng 5th string, yung middle finger natin. Yan. Tapos yung pinky finger natin nandun naman sa G string or 3rd fret ng high E string natin. Okay? So, ganyan yung tunog niya. Hirap, sobrang hirap nitong i-fret sa fretboard sa gitara. I-move lang din natin siya ng tigigisang frets. Tapos ibabar natin yung first finger natin, yung pointer finger. Hindi ko na po ipi-play yan kasi hindi ko kayang patunugin. Sobrang hirap talaga po niya. So, move on na po tayo. Yan. Dito tayo sa E major shape pattern. So, ngayon naman, umakyat na tayo sa 6th string. Di ba po? Kasi nasa 6th string yung ating anong tawag dito? Yung ating G major shape pattern. Kasi yung G note ng G major shape pattern natin ay nasa low E string or nasa 6th string, 3rd fret. Yan po. So, dito naman sa E major shape pattern, ang open string natin na 6th string is E. Tapos, ang kadalasang ginagamit nating pattern kapag nag-E major tayo ay ganito. Yan. So, ganyan. So, yung ating E string is open. Tapos, yung middle finger natin nasa 2nd fret ng 5th string. Tapos, sa ibaba niya is yung ring finger natin nasa 4th string, 2nd fret. Tapos, sa first fret naman ng 3rd string, nandun naman yung ating pointer finger. Tapos, yung 2nd string natin at saka yung 1st string o yung high E string ay naka-open. So, ito yung tunog niya. Okay po. Hindi natin pwedeng i-move kung ganun yung kanyang position. So, para maging siyang movable, ay gagamitin naman natin yung ibang pattern ng daliri nga po para magamit natin ng movable itong E major shape pattern. So, dito po sa 6th string, low E is open pa rin. Tapos, 5th string, 2nd fret, yung ring finger na natin yung ilalagay natin doon. Tapos, sa 4th string, 2nd fret, pinky finger. Tapos, sa 3rd string, 1st fret, nakalagay po doon ay yung ating middle finger. At ganun pa rin, open string pa rin yung 2nd string and yung 1st string na high E natin. So, ito na yung tunog niya. Parehas pa rin. Pero, pwede na natin siyang i-move
1 fret at a time. Pag minove natin siya 1 fret, ibabar din ulit natin yung ating pointer finger. So kapag tinugtog natin yan, so E, tapos anong sunod dun sa ating fretboard, sunod dun ay F. So ulitin ko po yung nagiging pangalan ng major chord natin dito sa basic, sa foundation natin, kung ano yung unang nota, yun yung nagiging root note natin. Kaya E siya, kasi ito open E, E major, sunod sa kanya F, kaya F major. Tapos sunod, F sharp major, sunod, G major, sunod, G sharp major, sunod, A major, and so on. And yan yung last sa caged system natin. At ito yung D major shape pattern. So ito, ginagamit din ng ibang gitarista to. Itong ganitong klaseng shape. Lalo yung mga nagli-lead. At dito naman, gumamit naman tayo ng 4th string. So pwede rin, maganda rin kung gusto natin mag-inversion or triad chords. Pwede nating i-master yung 4th string or yung open D. So, kadalasan, kapag gagamit tayo ng D major chord, ang ating shape na ginagamit or yung fingers na ginagamit natin sa fretboard, open yung 4th string, which is yung D major, D note. Tapos, yung ating pointer finger nandun sa 2nd fret ng 3rd string. Tapos, yung atin namang ring finger nandito sa 3rd fret ng 2nd string. At sa 2nd fret naman ng 1st string natin, nandun naman yung ating middle finger. So, yung tunog po niya is ganito. Okay po. So, hindi po natin siya pwedeng gawing movable kasi magka-clash siya pagka nilagay natin siya sa sunod na fret. Diba? May ibang magandang tunog pero syempre hindi na yan hindi yan tamang chord dun sa foundation or sa basic na pinag-aaralan natin. Kaya ang gagawin natin, ibahin ulit natin yung finger position sa fret board natin. So, ang gagawin natin, open pa rin yung 4th string, yung D note, tapos yung middle finger natin, ang ilalagay natin sa 2nd fret, 3rd string. Yung pinky finger naman natin, ang ilalagay natin sa 3rd fret, 2nd string, at yung ating ring finger naman, ang ilalagay natin dito sa 1st string, 2nd fret. So, ito yung tunog niya. Tapos, kapag minove natin siya ng sunod na frets, so, galing sa D, ano sunod sa D? D sharp. Okay po. So, yung tunog niya. Tapos, D sharp, E. Yan. Medyo may stretch din siya. No? So, medyo mahirap-hirap din siya. Tapos, D, D sharp, E, F. F sharp, G. Maganda rin yung tunog niya. Kaso, pagka sa pagtugtog na talaga, kasi sobrang haba din ng stretch sa daliri, ang hirap niyang ilipat talaga. So ngayon, balikan natin itong yan, yung pinag-aralan natin kanina. So, E major shape pattern tsaka A major shape pattern. Dito tayo magfo-focus. Ayan. So, sa minor triad sa caged form, lower mo lang yung 3rd note to form the major chord, a half step, and you will have a minor triad. So, medyo mahirap intindihin yan ngayon kasi may music theory na incorporated dyan sa term na yan. Pero ganito na lang para mas madali nating maintindihan. So, ito yung E major shape pattern natin. Movable. Ang kagandahan niyan, para maging minor siya, aalisin mo lang yung middle finger mo dun sa position, gagawin mo lang siyang open. Makakakuha ka na ng E minor chord. Okay po? So, mula sa E major, aalisin mo lang yung middle finger, gagawin mo siyang open.
minor na siya. So, ang tawag na po dito is E minor. Pag inipod mo siya, F minor. Pag inipod mo ulit siya, F sharp minor. Pag inipod mo ulit siya, G minor. And so on. So, kapag ka na-master nyo yung fret notes nyo sa 6th string and sa 5th string, at kung gusto nyo pati yung 4th string, yung D string, i-master nyo rin, mas madali nyong ma-visualize kung ano ba talaga yung chord na nasaan kayo o yung pupuntahan ninyo kapag ka nakakita na kayo ng mga chords dun sa inyong tinitingnan na kanta o line up sa church. So, yan. Ito yung E major natin. F, F sharp, G, mga major po yan. So, pag-aalis, gagawin naman natin siyang minor, iaangat lang natin yung middle finger, alisin natin siya dun sa position. E minor, F minor, F sharp minor, G minor. So, yun po ay nandun sa E major shape pattern natin na movable na ginawa naman nating minor chord. So, paano naman tayo dun sa 5th string position naman? So, gagawin naman natin dun ay yung inaral po natin kaninang A suspended 2. So, yung A suspended 2, katulad po ng pinag-aralan natin kanina, sa 5th string open, tapos yung ating ring finger nakalagay sa 4th string, 2nd fret, tapos yung ating pinky finger nakalagay sa 3rd string, 2nd fret, tapos open yung B string o yung 2nd string at saka yung high E string yung 1st string. So, ang tawag po dyan A suspended 2. Pero maganda na rin siyang i-incorporate sa song kasi parang may quality siya ng buong-buong chord katulad ng isang major chord. Ang kaibahan nga lang wala siyang major third. So, A suspended 2. Para magkaroon tayo ng minor na sound dito sa chord na to, yung atin naman pong middle finger, ilalagay natin sa 2nd string, 1st fret. Okay po? 1st fret, 2nd string, yung middle finger. Wala siyang middle finger, lalagay natin siya sa 1st string, 1st fret, 2nd string. Okay po? So, ang tawag na dito ngayon is A minor. So, A major, A suspended 2, A minor. Ito po yung trick dyan. Yung E major, pag binaba mo siya, tigigisang string pababa, A minor yon. Yung A suspended 2, pag tinaas mo siya tigigisang string, E minor siya. So nakita niyo po, ang dali ng logic ng pattern. So sa gitara, ang inaaral natin dito ay yung pattern ng chords. At wag po kayong malilito dyan. Ganyan lang po kadaling intindihin yung pagtugtog. So E major, E minor. A suspended 2, A minor. Pag minove natin yung A minor, A sharp minor or B flat minor, B minor, C minor, C sharp minor, and so on. Ano po? Ayan, ito naman po yung mga pwede nating magamit sa open position na inaral naman na natin talaga kanina yan. Ayan. 2, 3, 4, 3, 2, 1, 1, 3, 2, 2, 3, 1, tapos yan, 2, 1, 3, 4. So, yun yung ginagamit naman natin na basic chords kapag tinutugtog natin yung open string ng Cajun na dun sa normal position kung saan natin siya ginagawa. So, isa-send ko rin po sa inyo, Loobin ng Lord kasama dito sa folder, ito pong PowerPoint na ito para kung gusto nyo po siyang ituro individually, maturo nyo siya kung hindi nyo gagamitin tong video. Okay po. So, ito naman yung chord sa open position na inaral din natin kanina. So, nakalagay nga lang dyan is 2, 3, 1. Pero ang ginamit po natin ay 3, 4, 2.
para sa movable. So, ito yung mga hindi movable. A minor, tapos yung D minor, tapos E minor. So, itong mga chords na ito ay madalas ginagamit natin sa mga basic na kanta o kahit nga sa mga complicated din namang kanta. Andyan pa rin naman sila. Pero itong mga chords na to ay essential na para magamit natin siya sa church. So, balik tayo dun sa so, i-stuck ko lang dyan sa anong yan? Saan ba? Dito na lang. Ayan. Diyan na lang muna yung PowerPoint natin. So, habang nandyan yung PowerPoint natin, gawa tayo ng drill. So, halimbawa, ang chord natin ay C major, G major, A minor, and then F. So, ang tanong, nasan ba yung ating mga C major? Una, ilolocate natin. Sa E string position, nasan yung C major natin? So, pwede tayo mag-count chromatically. E, F, F sharp, G, G sharp, A sharp, B, C. So, ito yung C. Di ba po? So, nandito yung ating bar. At, so, yung E-shape pattern natin, ang gagamitin natin para magawa natin yung C major chord. Ang gagamitin po natin sa drill na to is E-shape pattern and A-shape pattern. So, ito yung C major natin sa 6th string sa A-shape pattern. Punta naman tayo sa A-shape pattern. Nasaan kaya yung C doon sa A-shape pattern natin or sa 5th string position? So, sa 5th string, A sharp, B, C. So, ito pala yung C. So, doon tayo magsisimula mag-bar. Tapos gamitin natin yung suspended 2 chord na ginamit natin kanina. Yung position. So, alin po yung mas malapit? Ito? O ito? Ano yung mas madali? Yung E-shape pattern? O yung A suspended 2 shape pattern? So, nasa sa inyo na po yan. Ano ba yung sunod nating chord? So, yung sunod nating chord is G major. So, yung G major, hanapin ulit natin sa 6th string, E, F, F sharp, G. So, ito na yung G. Dito tayo magbabar. Tapos, gamitin natin yung E-shape pattern natin. Okay, so ito pala. Nandito yung G. Sa 5th string naman, hanapin natin kung nasan yung G note. Kung saan tayo magbabar. A sharp, B, C, C sharp, D, D sharp, E, F, F sharp, G. So ito, andito yung G. Medyo malayo-layo na siya. Doon tayo magbabar, gagamitin natin yung suspended 2 chord position. Okay po? Ayan. Ito yung G major sa 5th string position. Dito naman sa 6th string position, ito naman yung G major. Okay po. So, anong sunod na chord natin? Sunod na chord natin ay A minor. So, may A minor tayo na pwedeng gamitin. Yung A minor sa D string or sa D string sa 5th string position. So, A, syempre open string na yun A. Di ba? So, A minor. Tapos, dito naman sa ating 6th string position, nasaan kaya yung A? A note. Para makapag, create tayo ng A minor. E, F, F sharp, G, G sharp, A. So, dito tayo magbabar. Anong gagawin natin? Yung E-shape position natin, tatanggalin lang yung middle finger, aalisin, iangat, at ipi-play natin para maging minor chord. So, yan po yung A minor. So, meron na tayong tatlo. Last chord natin is F. Okay po? So, hanapin natin, nasan ba yung F sa 6th string and 5th string? So, sa 6th string, E, open, F. So, andyan agad yung F. Gagamitin natin yung E-shape pattern para i-play yung F major chord. Punta naman tayo sa 5th string. Hanapin natin, nasan ba yung F? A,
A sharp, B, C, C sharp, D, D sharp, E, F. Ayun yung F. Biglang lumitaw na. So magbabar tayo, gamitin natin yung suspended 2-chord position ng A. So ito yung tunog niya. Okay po. So ngayon, kung ipi-play natin siya, paano ba natin efficiently tutugtugin? Kung gagamitin natin, puro 6-string position. So ito yung C, C, G, A minor, F. So dun pa lang sa 6-string position, lahat ng chord pwede mo na matugtog, di ba po? Tama? Gamit yung E major shape pattern. So, halimbawa, ang strum natin, down, down, up, up, down, 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 up, up, down, 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 up, up, down, 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 down. Sa 5th string naman tayo. So, ito yung C, down. Pero nakita nyo po, sobrang lalayo ng agwat nila. Hindi sila advisable na gawin natin pag tutugtog tayo. Kasi may possible magkaroon ng dead air lalo kapag ka mabilisan yung transition. So anong gagawin natin? Ngayon na na-locate na natin kung saan yung mga chords dun sa 5th string and 6th string, sa bar chords or sa A major and E major shape pattern natin, tingnan naman natin saan ang pinakamalapit na mga chords sa isa't isa. So ngayon, makikita natin yung C, ito yung gagamitin nating C major, kasi ito yung mas practical, mas madaling gamitin na chord at mas lilitaw kapag ka ini-strum mo siya sa gitara. So yung C suspended 2 chord dito sa 5th string position. Tapos yung G, gagamitin natin dito sa 6th string. Ano po? So yung ano pala, yung C nasa 5th string, ano po? 5th string. Tapos nasa 6th string yung G. Pwede rin na gamitin na natin yung A minor, dito na rin sa 6th string. Tapos yung F sa 6th string na rin. Kasi kung ganitong gagawin natin, yung A minor gagawin nating open, ito yung magiging tunog niya. Ang mahirap doon, yung pagpunta mo mula G na E shape, papunta dun sa minor na open. A minor na open string. So, practical kasi magkalapit naman yung G major at yung A minor, yun na lang gamitin natin. Okay po? At pre yung F. Para yung, alam mo yung papunta sa resolution. Kasi kapag ganito yung ginawa natin, tapos G major, tapos A minor, tapos dito tayo mag-F, para tayong tumutugtog ng bridge, di ba? So, depende na sa atin kung ano yung need ng kanta, kung paano natin siya i-build up. Kung i-build up natin, pwede natin dun ilagay yung F. Pero kung halimbawa, umiikot lang tayo sa verse or sa chorus, pwedeng dito natin gamitin yung F kasi mas low yung register niya. Okay, di ba? Kapag natutunan natin, hindi lang itong mga open chords position, madali na kasi ang aralin, di ba? Kadalasan naman talaga yan ang pinakamadaling pag-aralan sa isang beginner. Pero kapag ka na-conquer mo yung E major shape pattern at A major shape pattern, makikita mo, lahat ng kanta, pwede mo nang matugtog. Halimbawa, nasa C major ka. Kaso, kailangan mo mag-transpose. Paano ka magta-transpose kung ikaw ay nasa open position? Okay po? Kung bar chords tayo, ang pwede natin gawin, iipod lang natin siya ng isang fret.
mula sa C, kung C sharp yung key ng song leader nyo, gawin mo C sharp. Ipod mo lang siya ng isang fret. So, kanina, so naka-major ako sa A doon, ano? So hindi ko siya minor. Pagka gagawin mo siya sa C sharp, so lahat 'yon major. So lahat 'yon major chord. So kung gagawin naman natin siya ng sa key of D, ano po? Tapos gagawin na nating minor yung third chord. Okay po. So, nakita natin, napaka-hirap aralin ng bar chords kasi masakit siya sa kamay. Pero kapag ka natutunan mo yung bar chords, lahat ng kanta sa kahit anong key, pwede mo na talaga siyang matugtog. Di ba po? So, ano ba yung chord na meron dun sa pattern na yon? So, ano ba? Jesus, lover of my soul, Jesus, I will never let you go. You've taken me from the miry clay, you set my feet upon a rock, and now I know. Kaso kailangan mo mag-key of D. Jesus, lover of my soul, Jesus, I will never let you go. Kaso kailangan mo mag-key of E. Di ba? Lover of my soul, Jesus, I will never let you go. So kahit anong kinang song leader mo, kaya mong tugtugin kasi alam mo na yung shapes and patterns. Huwag tayong matakot sa bar chords. So pagdating naman dito sa chords in open position, so alam natin yan, A, C, D, and then E. So kadalasan, ang ginagamit dyan ay G, tapos dito sa minor natin is E minor, tapos C, tapos D. Okay po? So ano naman yung pwede nating magamit? Kung yan lang talaga yung kakayanan ng gitarista mo, kailangan mo mag-transpose. Dito na tayo magtatapos. Gagamit tayo ng magic. Yan yung capo na tinatawag. Okay po? So yung capo, tinatranspose niya yung fret mo sa kabuuan ng panibagong key. So kung kasi itong knot na to, yan yung nag-define kung ano yung magiging open string mo. So wala naman tunog itong kabila, syempre. Hindi natin yan sinasama yun sa pagtugtog. So kapag ka nandyan siya, ang open string mo dyan is E. Pero kapag naglagay ka ng capo mo dito, ang open string mo na dito, F. Okay po? Kasi parang binar mo na siya dito eh. So kung saan mo nilagay yung capo, yun na yung magiging open string mo. Kanina, E, A, D, G, B, E. Ngayon, iba na. Kung ano yung equivalent niya sa buong first fret, yun na yung kanyang open string. So ito yung few examples natin. Yan. So kapag ka nag-play ka ng major chord, wala kang capo. So yan, tunog niyan. So A, pag naglagay ka ng capo dito, para kang naka-bar chords din. Ang kaibahan niya lang, open chord yung gamit mo. Sorry nga lang, wala po akong dalang capo ngayon. So imagine nyo na lang, nagkaroon niya ng capo, buo dito. So yung A mo, ganun pa rin, naka-open string pa rin, pero pag plinay mo siya, B flat na siya o A sharp na siya. So yung shape niya ay yun pa rin, pero yung tone niya iba na. So hindi yun pandaraya. Hindi rin siya katulad sinabi ko kanina magic nga di ba? Kasi umaangat yung tono tapos effortless pa rin kasi pwede mong gamitin yung mga open chords na nakasanayan mo para mai-transpose para sa isang song. So yan.
So next time, pag-usapan naman natin yung chord family. Pahapiawan lang natin ng konti para magkaroon lang tayo ng konting idea. So, yun yung chord family. So, nakita nyo yung naka-bold dyan na letters C, D, E, F, G, A, B. Yan yung C major scale na tinatawag natin. So, yung chord family, dyan tayo nagde-derive ng tinatawag nating family chords. Pag sinabing family chords, it is the chords within the scale. Ang tawag doon is diatonic. Di ba po? So, ang first chord natin is C major, second chord is D minor, third chord is E minor, fourth chord F major, fifth chord is G major, and sixth chord A minor, and B diminished. So, medyo advanced na yan pag pinag-usapan natin diminished, kaya hindi muna natin talagang tatalakayin yan. Ang kailangan yung i-note dyan, yung 1, yung first, yung fourth, and fifth, or 1, 4, 5 na tinatawag natin, lahat yan is major. Yung 2, 3, 6, yan ay minor, at yung 7th degree lang, yun yung diminished na tinatawag. So ito naman ay iiwan ko sa inyo para makita ninyo kung paano makapag-transpose naman. So yan naman yung equivalent nila kapag ita-transpose mo sila sa ibang key. So kapag ka nasa key of C major ka, yung second degree mo is D minor. Kung gusto mo siyang i-transpose sa key of G, magiging siyang A minor. So sa second degree, kung gusto mo siyang i-transpose naman sa key of F, G minor naman siya. Next time, mas bigyan natin ng in-depth na pagpapaliwanag yung transposition. At yung tinatawag din natin na common chord progression. So 1, 6, 4, 5, pag sinabing 1, 6, 4, 5, balik tayo dito sa chord family natin. Yung 1 natin is C major, yung 6 natin is A minor, yung 4 natin is F major, and yung 5 natin is G major. So, 1, 6, 4, 5, C, sorry, C, A minor, F major, G major. Okay, so yung 1, 6, 4, 5. Kung itatranspose naman natin siya sa 1, 6, 4, 5 ng G, yan naman yung tinatawag natin na G, E minor, C, and D. Okay po. So, alam ko kapag ni-review nyo tong video na to, mas lalo nyong maintindihan in-depth yung pagpapaliwanag sa transposition kahit di pa natin siya sobrang napapag-usapan. So, ganun din yung 1, 4, 5, 1. So, ibig sabihin yan, kung nasa key of C tayo, C, F, G, C. So, next time pag-usapan natin yung chord degrees. So, salamat ng marami sa pagsama ninyo sa pag-aaral natin ng basics and foundation ng guitar. At loobin ng Panginoon, makatulong po sa inyo to personally. Kung gusto nyo po gamitin tong video na to sa local church nyo para magturo ng mga bagong musician, ay ako po ay very grateful na makatuwang po dyan sa inyong ministry. At sabi ko nga po, sa finalization po ng video na ito, at kapag nga na-distribute na at na-view nyo na sa mga oras na to, ay nandyan na rin, provided na rin po yung PowerPoint po na ginamit natin. So, nawa, ang dalangin ko lang po, church musicians, paggamit natin yung buhay natin sa Panginoon. Hindi natuto tayo sa church, tapos magtatapos tayo sa mundo. Kalooban ng Panginoon na yung buhay natin, ginagamit natin sa paglilingkod, at walang ibang napaparangalan kundi ang Panginoon. At ang dalangin ko po ay mas lalong gamitin ng Diyos ang buhay po natin, at yung mga awit na ating aawitin, yung ating pagpupuri at pagsamba para sa kaligtasan po ng mga tao na ipagkakatiwala sa atin ng Panginoon, at maging instrumento po ito ng pagpapalaya, ng kagalingan, higit sa lahat ng kaunawaan sa masaganang biyaya po ng ating Diyos na buhay. At sige po, tayo ay manalangin. Salamat po Panginoon sa pagkakataon na mapagtalakayan namin itong pag-uusap po namin sa foundation po ng pag-aaral po namin ng guitar. Alam po namin, O Diyos, na ito po ay very relevant para sa aming panahon. Dalangin po namin, O Diyos, na habang mas lalo po naming na-excel itong skills na binigay mo sa amin, ang dalangin po namin ay mas lalo nyo rin kaming gawing mapagpakumbaba sa mga local church po, O Diyos, na kinabibilangan ng mga church musicians na ito, aspiring musicians. Ang dalangin ko po, O Diyos, patuloy na pagpalain niyo po ng atmosphere of celebration and joyous
praise and worship, O Diyos, ang congregation kung saan sila nabibilang. O Diyos, hindi kami nagpe-perform, kami po ay nag-worship. Ang dalangin namin, makita niyo po sa aming puso ang katapatan sa paglilingkod. At ma-enjoy po namin itong area ng ministry na ito na hindi po maging burden sa amin. At higit sa lahat, Panginoon, ay maging channel of blessing ang aming mga buhay sa lahat po ng mga tao sa aming paligid. Nawa, O Diyos, patuloy na mangyaring kalooban mo at sa lahat ng aming gagawin sasabihin, ikaw lamang ang lubos sa aming maitaas, maparangalan at mapapurihan. Ito pong aming dalangin naman sa kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Amen. Maraming salamat po and God bless po sa bawat isa.